is the word of the Lord for us tonight. Don't let your heart be troubled. Trust in God and trust also in me. There is more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I'm going to prepare a place for you? When everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with me where I am, and you know the way to where I'm going. This is the root of, that's why even rapture is not written really in the Bible, but this is the promise of the Lord sa atin pong lahat, na kung saan po siya, tayo din po ay pupunta. At mismo siya nagsabi, babalik siya. I will come and get you. Babalik siya upang tayo po ay makasama ng ating Panginoong Hesus. And verse 5, No, we don't know, Lord, Thomas said. We have no idea where you are going, so how can we know the way? Usually, until today, marami din ang mga tao na nagtatanong. No? Hanggang ngayon, marami pang mga tao ang nagtatanong, saan ba ang daan? Ano ba ang daan ng kaharian ng Diyos? Sino ba at sa anong paraan ba tayo mamumuhay sa kaharian ng Diyos? Then Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. If you had really known me, you would know who my Father is. From now on, you do know him and have seen him. Espesipiko talagang sinagot ng Panginoong Hesus si Tomas. Dahil si Tomas, siya po yung disipulo na even though the Lord nagpakita po ng maraming mga ehemplo ang Panginoon sa ginawa niya nung andito pa po siya sa mundo. Ngunit si Tomas ay nagdadalawang isip. No? Nagdadalawang isip siya mahinggil kay Panginoong Hesus. At alam ko, marami din po sa atin ngayon na nagdadalawang isip pa. No? Mahinggil sa ating Panginoon, mahinggil sa ating pakikiisa sa Kanya, mahinggil sa ating pagiging ating mga pananampalataya sa Panginoon. No? Kagaya tayo ni Tomas na nagdadalawang isip. No? Philip said, Lord, show us the Father, and we will be satisfied. Nagtanong din si Philip. Jesus replied, Have I been with you all this time, Philip, and yet you still don't know who I am? Yes. Anyone who has seen me has seen the Father, so why are you asking me to show him to you? Don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? The words I speak are not thy own, not my own, but my Father who lives in me does his work through me. Just believe that I am in the Father and the Father is in me, or at least believe because of the word you have seen me do. Glory be to God. The Lord is the living example of the Father in heaven. Siya ang hindi nakikita, siya yung replikasyon ng Diyos na hindi nakikita. Because God is Spirit and Jesus Christ expressing the mysterious about God and His identity. No, si Philip ay nagtatanong, siya din po ay
naghihingi ng mga visible, yung makikita na mga pamahiin o mga bagay na maipapakita ng Panginoon. Ibig niyang makilala ang Ama sapagkat sa salitang ito ay palaging pinagsasabi ng Panginoon na siya ay pupunta sa Ama. No? I tell you the truth. In 12, anyone who believes in me will do the same works I have done, and even greater works, because I am going to be with the Father. You can ask for anything in my name, and I will do it, so that the Son can bring glory to the Father. Yes, ask me for anything in my name, and I will do it. Ito po yung pangako ng ating Panginoon, mga kapatid, na ibig ng Panginoon tayo ay magkaroon po ng pananampalataya, tunay na pananampalataya sa Kanya. Walang pagdadalawa, walang paghingi ng anumang mga pamahiin, ng anumang mga pruweba na tunay ba talaga ang Panginoon. Marami sa atin, mga kapatid, ang nagsasabi na darating ba ang Panginoon? Tunay bang darating ang Panginoon? Tunay na walang nakakaalam kung kailan at kung paano at kung anong oras. Ngunit ang nasasaad lang sa salita ng Diyos, kailangan lang po tayong maging handa. Ang tanong, handa na po ba tayo? So, sa gabing ito ay amin pong naglalaan po kami ng panahon para po sa pagbigay sa inyo ng mga salita na dapat po nating alalahanin na ang Panginoon ay sumasa atin sa pamamagitan ng Kaniyang mga salita, sa pamamagitan ng Kaniyang Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Kaniyang mga gawa na lubos nating na dama, lubos nating naganap, nagamit. Unang-una, ang ating buhay ay siyang pinakamalaking ehemplo, malaking biyaya na ating natanggap mula sa ating Panginoong Hesus. So, ano pa po bang mga pruweba na gusto po nating malaman at gusto po nating matutuhan mahinggil po sa katauhan o sa kapangyarihan ng Panginoon? So, maraming salamat sa inyong mga pagtutok. Alam ko, gabi na po ngayon at marami din sa atin ay natutulog na. Pero gumagawa po kami ng video sa gabing ito upang kahit sa kunti na panahon na kami po ay nakapabahagi ng salita ng Diyos, ay atin pong madama na ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay nandito po sa atin, lalong-lalo na sa mga nagaganap sa ating lugar ngayon. So, isa po itong importante na ating maintindihan kung sa anong paraan po tayo makakapunta sa Ama. Tanging kay Panginoong Hesus. Oo, sasagutin mo ako. Totoo, alam ko na yan. Si Hesus lang, naniniwala naman kami kay Hesus. Totoo, naniniwala tayo kay Hesus. Ang tanong, hanggang kailan? Sa mga bagay na ngayon ay nasa quarantine po tayo. Sa ngayon ay marami ang nagugulo. Wala ng trabaho, ang iba walang makain, no? Ang iba
nahihirapan na. No? Hindi ko alam kung ano ang mga pangangailangan natin. Ngunit alam ng Diyos ang lahat ng ating mga daing. Alam ng Diyos ang lahat ng ating mga saloobin. Alam ng Diyos na ikaw ay nahihirapan, mga kapatid. Alam ng Diyos na ikaw ay nagkaroon o nadama natin ngayon yung atmosphere sa ating lungsod, sa ating bansa na maraming namamatay. At isa pa, kaguluhan. Nabasa ko po ang salita ng Diyos sa Isaias. Sa Isaias 10. Ito po'y mahinggil sa kaniyang salot na pinagkaloob sa Assyria. No? Ito sa Isaias 10 mula 5 hangtod sa 19. Wala po ako na Biblia na Tagalog dito ngayon, Bisaya lang po to at English. But I love to read it for you. Isaiah 10, na yung puso ko para bang nagsasabi ang banal na espiritu, that is my heart to these people. This is my angry. Nakita ko ang Panginoon na nagsasalita na para bang buntis na muntik ng mga nganak at galit na galit siya. Sumisigaw ang Panginoon. Sumisigaw ang Panginoon sa mga panahong ito na ibig ng Diyos na tingnan niyo ako, tutukan niyo ako. Kaya nung mga ilang mga video na aming ginawa, makikita at madidinig po ninyo doon na hinggil sa panahon ng mga Israelita. Nung yung in-exile na sila, yung kinuha sila ng Panginoon mula sa Ehipto. At nung nandun na po sila sa disyerto, diin yung na-stuck sila doon 40 years po sila doon, at ang maraming mga tao din doon na hindi naniniwala kay Moises. Maraming doon ang nagtatanong, maraming doon ang nagmumurmur, yung nagsasalita ng hindi mabuti ka Moses at sa Panginoon. At nagalit ang Panginoon hanggang nagpadala siya ng mga ahas at kinagat yung mga tao, hanggang yung nakagat na mga tao. At nagdasal si Moses. Dahil galit na galit noong panahon na yon ang Diyos. At gumawa si Moses na isang bronze na ahas. At sinabi kung sino man ang titingin sa ahas na yon ay siyang tiyak na magagaling. Maging sa panahon pong ito, bumabalik-balik lang po kasi yung panahon. Kung ating ibabalik tanaw, ang mga salita ng Diyos ay nagtutugma lang sa mga pangyayari sa ating buhay ngayon. No? Lahat ng mga pangyayari sa mundo ay maating maunawaan na ito'y kalooban ng Diyos. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nang sinabi niya ang Assyria ginamit sa Diyos. No? Dito sa salita ng Diyos sa Isaiah 10:5-19, inutusan ng Diyos ang Assyria upang humatol sa ibang mga bansa. So, ang epidemya po natin ngayon ng coronavirus ay hindi lang po nasisentro sa isang bansa. So, ito ay isang whole, global, di ba po? So, ito'y kalooban ng Diyos upang yaong mga taong walang pananalig sa Panginoon, walang pananampalataya sa Panginoon, ay magkaroon po sana sila ng kaunting pagtingin
sa ating Panginoon. No? Dahil, sabi nga niya dito sa 15, apa na ginumingon mga, to? I want to read this one. Isaiah. Lang, English, right? Isaiah 9. Okay. I am na-impress lang po ko dito sa salita sa 20. May pag-asa, hope for the Lord's people. So, bagamat sa salita na ito, sa istorya pong ito, ay inutusan ang bansang Assyria, no, upang bigyan po ng hukom yung ibang bansa. Hanggat sabi ng Assyria sa kanyang puso, siya ay dakila dahil naganap niya na ang mga paghatol sa ibang bansa. Bagamat ang sabi ng Panginoon na nakakaantig sa aking puso, in verse 20, he said, "In that day, the remnant left in Israel. The survivors in the house of Jacob will no longer depend on allies who seek to destroy them, but they will faithfully trust the Lord, the Holy One of Israel. A remnant will return. Yes, the remnant of Jacob will return to the mighty God. But though that people of Israel are as numerous as the sand of the seashore, only a remnant of them will return. The Lord has rightly decided to destroy his people. Yes, the Lord of heaven's army, has already decided to destroy the entire land." My beloved, this is the word of the Lord, that he is decided to destroy those people that not believing, that not worshiping the Lord Jesus. And kahit pa daw na napakarami yung mga taong nananampalataya sa Diyos, kagaya ng yung mga, it's like a sand of the seashore. Ang dami ba nila? Pero sabi nga ng Panginoon, kakaunti lang po yung babalik. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito is, He is calling right now that for those people who are truly trusting the Lord, for those people na wala na pong ibang hihingan ng tulong, wala na pong ibang aasahan. Ibig ng Diyos na tayo'y umasa sa Kanya. Ibig ng Diyos na tayo ay dumalangin sa Kanya. Ibig ng Diyos na tayo ay tunay na nananampalataya sa Kanya. No? Magbalik tayo sa Panginoon. Bumalik tayo sa ating unang pag-ibig sa Panginoon. Nung panahon na nakilala natin ang Panginoong Jesus, nung damang-dama natin yung pag-ibig niya, yung buong puso, buong lakas na nagsasamba tayo sa Panginoon. This is the time of repentance. How we continue to build a relationship in our Lord. It is the time of repentance. This is the time of reconciliation in our spirit to the Lord. In our whole body, as a living sacrifice to the Lord. No? Sapagkat ang epidemya, ang coronavirus ay lumalaganap, lumalaki, lumulubo pa at hindi hanggang
Ang Panginoon lamang po ang makapagsasabi kung kailan po ito matatapos. At natatakot po tayo na hindi na po ito matatapos. Maging ang ating Pangulo ay natatakot, di ba? So, tayong mga anak ng Diyos, lahat ng mga nasa kaharian ng Diyos, dapat ay mag-iisa. Magkakaisa po tayo sa pananampalataya at magkaroon po tayo ng isang pagdarasal, isang pananampalataya, sapagkat isa lang ang ating Diyos, isa lang ang ating Espiritu, at may isa lang tayong Panginoon, si Jesucristo. So that's why He said, babalik natin ang salita niya dun sa John 14, na do not let your heart in trouble. Trust in God, trust also in Him. No? Marami mang mga sabi na marami tayong matatanggap o mga ayuda. Pasalamatan natin ang Panginoon kung iyan ay darating, at kung hindi, tanging tingin lang po tayo sa Panginoon. Trust in the Lord. At magkaroon po tayo ng taos-pusong pananampalataya at taos-pusong pananalig sa Panginoong Jesus. Amen. So, maraming salamat sa gabing ito. Yan lamang po ang aking karagdagan na video sa gabing ito. At nawa ang Panginoon na po ang siyang magdadagdag sa iyong puso, sa iyong kaluluwa, hinggil sa salita niya sa gabing ito. At let's pray. At ibig kong magdasal, lalo-lalo na po sa ating mga kapatid na mga OFW. Alam ko nahihirapan na rin po kayo sa lahat na mga kapatid natin na mga OFW sa iba't ibang bansa. At nananampalataya tayo patuloy na kayo po ay makakabalik na po sa ating bansa. Hindi po madali, alam ko, na malayo kayo ngayon sa inyong pamilya, lalong-lalo na may mga panggaganap na ganito dito sa Pilipinas at sa buong bansa. Alam ko, hindi madali. But patuloy lang po tayong magdarasal, patuloy lang po tayong magbibigay po, magkaroon po tayo ng pananalig at pananampalataya sa Panginoon, at tiyak ang Panginoon po ay tunay maaasahan. Makapangyarihan po ang ating Panginoon. At magagawa niya po lahat kung tayo lamang po ay patuloy nakikiisa sa ating Panginoong Jesus. Sabi na nga niya, kung sino po yung nakikiisa sa Kanya, hindi lang po siya ang tatahan doon sa nananampalataya ko sa Kanya, gayon din po ang ating Ama na nasa langit. At gagawin niya lahat ng ating hiling. Diba? Yan po yung mga promise na dapat po nating isa puso. Yan yung pong mga pangako ng Panginoon na dapat nating ipasok sa ating puso't isipan ngayon sa panahon natin ngayon na ganito. Kasi po, pag nandyan ang Panginoon, tiyak wala na po tayong dapat alalahanin pa. No? Sa aking mga kapatid sa ibang bansa at maging sa aking mga kapatid na nahihirapan at wala pong makain, sa mga Pilipino na walang trabaho ngayon, let's just give time to the Lord. No? Hingi lang po tayo at magbigay lang po tayo ng kunting panahon, yung tunay na pagkikiisa sa
banal na Espiritu Santo, yung pakikiisa sa Diyos, yung pakikiisa sa Panginoong Jesus. No? Let's kneel ourselves into the Lord and offer yourself into the Lord with a perfect heart, no? With a perfect soul. And I hope that the Lord will answer all our needs. Father God, we glorify your name. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng iyong biyaya. Nagpapasalamat po kami sa iyong puso, sa iyong pag-ibig na nadama namin sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang iyong pangako ay patuloy po na naging kalakasan namin sa gabing ito. Nawa, Ama, sa gabing ito, patuloy kang maghipo. Hipuin mo po ang lahat ng puso na nahihirapan, lahat na puso na nasasaktan, lahat ng puso na nagdadalawang isip, lahat ng puso na nagtatanong, Lord, kailan ka darating? Lord, andito na po kami sa panahon na hinahanap namin ang iyong mga salita. Hinahanap namin ang iyong mga gawa sa buhay namin, Ama. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sapagkat binuksan mo po ang aming puso, binuksan mo po ang aming kaluluwa at kaisipan upang mas maintindihan namin ang pakikipag-isa sa iyo, ang pinaka-importante na dapat gawin namin sa mga araw na ito. Lord, nawa po ay maging kasama kami sa mga hinirang mo, na sa iyong pagbalik ay patuloy kaming makakatayo. Patuloy kaming mananampalataya at na maninindigan sa aming pananampalataya sa iyo. Sapagkat walang ibang daan, walang iba na makapagbigay sa amin ng kapayapaan, ng kagalingan, ng kaayusan, kundi ikaw lamang. At maging walang ibang daan patungo sa Ama, kundi ikaw lamang. Kaya't po, Ama, kahit po kami ay buhay o mamamatay, hawakan mo po kami palagi. At palagi mo po kaming gabayan, palagi mo po kaming tulungan, palagi mo po kaming isama kung saan ka, Panginoon. Akin pong pagdarasal hinggil sa mga OFW, patuloy ka pong makikiisa, patuloy ka pong magpapadala ng mga anghel sa kanila, maging sa kanilang buong pamilya dito sa Pilipinas o sa iba't ibang bansa. Akin pong hinihiling, Panginoon, na ikaw ay magbigay po ng gabay sa bawat isa sa kanila. Ilayo po sila sa mga corona, sa mga viruses na nagbibigay ng pagkitil ng buhay. Hindi namin makikita ang aming kaaway. Bagamat Lord, ikaw ang Diyos na lubos nakakakita sa lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na nakakaalam sa lahat ng bagay. Amin din pong ipinagdarasal sa gabing ito ng lahat ng mga pangulo sa bansa na nawa ay makikiisa, na nawa ay dadapa sa iyong harapan upang ikaw ay magkaroon po ng divine intervention sa lahat na bansa na bumabalik sa iyo. Sa lahat na puso, sa lahat ng tao na nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, pakinggan mo po kami, Ama. Pakinggan mo ang bawat isa. Nawa, O Lord, na sa darating na panahon na ikaw ay magpapakita, kami po ay makakatayo at patuloy kaming makakatayo hanggang sa iyong pagdating. Panginoon, salamat. Salamat din po sa aking mga kapatid na patuloy susubaybay dito sa Facebook channel.
guided by the Holy Spirit at sa iba't ibang channel sa live streaming. Lord, matagal na panahon, it's almost 2 years na ako po ay bumabalik sa live streaming, and I praise you, Lord, until now that you continue lead me according to your wisdom and knowledge. Thank you, Father, for keeping your people, loving them, correcting them, and continue showing your love on us, O God. Your promise is always our trust, is the anchor. Yung mga pangako mo ang nagbigay po sa amin ng kalakasan at pakikiisa sa iyong espiritu na wala na po kaming iba pang hahanapin kundi sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Salamat po ng marami at sa gabing ito. Patuloy ka po na gumagawa. Patuloy ka po na humihipo. Patuloy ka rin pong nagsasama at nagproprotekta sa lahat po ng mga frontliners, mga armies, mga sundalo, pulis, at iba pang mga frontliners, mga nurses, mga doctors. Lord God, let your blood cover them. Let your Holy Spirit abide in them, O God. Glorify your holy name, Lord, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you and good night.